Magandang umaga po sa bawat sa atin. Tayo po ay magpapatuloy sa diplomatic topic ngayon o Knowing Christ ni John Owen. Now, nasa chapter 25 na po tayo at ang topic dito ay Christ face. At sa kabanatang ito ay naka-highlight doon yung usapin patungkol sa creative vision. Next. At ang highlighted na text dito, yung author ay 1 John chapter 2 verse 2 to 3. Sabi dito, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure." So, ang point dito ay magiging kagaya daw tayo ni Kristo at makikita natin siya kung ano siya. So, ito yung introductory verse na ginamit. So, as an introduction dito sa libro, yung sa panahon natin yan, sinasabi niya na mas nasa kalagayan tayo na mas lamang kaysa sa mga Kristiyano, particularly roughly 17th century, sapagkat yung mga mananampalataya daw noon ay tinitignan nila patungkol sa beatific vision na is just something na intellectual knowledge. Halimbawa, pagdating daw doon sa langit, ay magkakaroon lang daw yung mga mananampalataya ng intellectual knowledge ni Christ that would surpass kung anong ma-achievement dito sa lupa. You don't see Him, some sort of physical. Kaya sabi dito, beatific vision often reduced to intellectual knowledge. Subalit, pagdating ng Reformation, isa sa ginamit dito ay si John Owen, in-emphasize niya na makikita natin si Kristo, we will have a personal sight the glorified Christ. Kagaya ng paano makita ng isang tao o kaibigan niya, kagaya ngayon, harap-harapan. Ganoon yung setup na inilalarawan dito. Sa Colossians chapter 1 verse 15, Christ is the visible image of the invisible God. Though alam natin ang Diyos, with His spiritual nature, ay hindi siya nakikita. You can define it physically. Though through Christ na nagkatawang tao, ay makikita natin ang Diyos. So, may dalawang paraan daw para makita natin si Kristo. Ito, gawa ko na ito. Ano na ito? Infographic. So, there's two ways to behold Christ. First is faith, and next is by sight. So, seeing Christ by faith. Yung pananampalataya, ito ay ginagamit sa panahon ngayon para makita natin si Kristo. At sa by sight naman, sa Tagalog ng sight, mga kapatid, mata. Yun ay isa darating na pagdating ni Kristo or in eternity. So, by faith. Ang kalooban ng Diyos na habang nandito tayo sa lupa, na tayo'y tumingin sa Kanya sa pamamagitan muna ng pananampalataya. Hindi pa natin siya makita by sight. Pag hindi niya pa kalooban na makita natin yung glorified body niya. So now, we walk by faith. At ang pananampalataya na ito, habang nandito sa lupa, ay inihalin tulad niya gaya ng isang salamin na malabo o madilim. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, "For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, as I have been fully known." So, alam naman natin mga kapatid, lahat naman tayo ay nakakaranas ng isang pananampalataya na maraming dinadanas na pagsubok. Kaya nga, sabi dito ay parang salaming tao na malabo. Naalala ko noon na may sasakyan kaming luma. Kapag umuulan ng malakas, yung chapoys na ginagamit mo lang pag nagkakarush, nagagamit mo din dun sa loob ng sasakyan dahil ng salamin, nag-aabot. Alam niyo naman kapag mainit, yung hangin kung saan mainit ay maraming water vapor o water molecules. Samantalang yung malamig,
ay kukunti at dumidikit ngayon yung tubig doon sa salamin na malamig. Kaya nga pag yung salamin mo gusto mong punasan, wala kang tubig, laway mo yung ginagamit. Hindi ko dinitilaan pero yung bugar mo. So, ganun yung paliwanag dito. Nakikita mo yung daan, pero malabo. May mga hint ka kung ano yung may sasakyan dito, pero prone ka sa danger. Prone kang mabangga dahil malabo. At dahil ganun kalabo, it produces a heart that hopes for something greater. Hindi tayo pumapayag na ganun na lang yung nakikita natin na malabo. What's something clearer? Kaya dapat nagbabasa tayo ng kasulatan. Because through the scripture, we see Christ. Because the scripture is the face of Christ. So, habang nagbabasa tayo ng kasulatan, nakikilala natin si Kristo, kung ano man kalabuan na meron tayo unti-unti itong ipinapaliwanag si Kristo sa atin. Unti-unti siyang nagpapakilala sa atin, though we do not have the idea na kung anong he doesn't get clearer physically sa ating mga isip, kundi kung ano yung ginawa niya dito sa lupa. Hindi magiging usapin pa habang tayo ay nandito sa lupa kung anong itsura ni Kristo physically. At habang tayo nagbabasa, beholding Him transforms believers. Alam naman natin mga kapatid na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para magpabago. At tuwing tayo nagbabasa ng kasulatan, tila ba tayo ay humaharap sa Kanya. At alam naman natin na ang presensya ng Diyos ay nagpapabago. Pag nasilayan ng Diyos, pinabago nito ang mga taong nananampalataya sa Kanya. At we know that we become Christ-like. We are being transformed into one degree, from one degree to another. And faith, preparing for sight. Kung gusto natin makita si Kristo, dapat mayroon tayong pananampalataya sa Kanya ngayon. Hindi pa pwedeng wala tayong umaasa lang tayo na balang araw, makikita natin siya. Pero dito sa lupa, ang buhay naman natin hindi kinakikitaan ng pananampalataya. Actually, technically, lahat naman makikita si Kristo pag dumating na siya of His second coming. Yun nga lang, yung mga taong walang pananampalataya sa Kanya, sasabihin niya, please kayo, hindi ko kayo kilala. Mahirap yan. So, tayo na may mga pananampalataya, ay magiging kasiyahan natin si Kristo. Subalit, habang nandito nga tayo sa lupa, ay ito ang kailangan upang makita natin siya sa kanyang pagbabalik muli. Sabi ni John Owen, no one may behold Christ's glory by sight who does not behold it by faith. So we need faith to prepare our soul for glory. Sabi ni Rutherford, heaven without Christ would be hell. So, aanin pa niya ang langit kung wala naman dun si Kristo. So, meron siyang kagustuhan na makita si Kristo pagdating sa langit. Subalit, kung wala naman doon si Kristo, inahilan tulad niya ito parang impyerno na daw. Ganun din yung dying thief doon sa cross. Maalala nyo, last Sunday, ang discuss sa atin ni Brother Aaron ay yung dadaying tip sa Calvary kung saan kasama ni Kristo yung dalawang yung magnanakaw. At doon, ang sabi nung magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. Sabi ni Kristo, ngayon pa lamang ay kasama mo na ako sa paraiso. So ang point doon, kahit na gano'n yung setup nila, kahit alam nilang mamamatay din sila, sobrang dami ng nararamdaman nila, nauuwaw sila, subalit, the audacity na sabihin pa ni Kristo, ngayon kasama mo na ako sa paraiso. So it is Christ that we desire in faith, not just the heaven. Hindi lamang yung langit na puno ng streets of gold, may mga mansion, as we know the description, but it is Christ na ating tinitignan. Siya ang ating kasiyahan. Last, inilarawan ni John sa huling libro ng Bible, sa Revelation 21 to 20, kung babasahin mo yan, which is na-discuss ni Pastor Church dati sa kanyang mga Sunday School series, na ang langit
ang kasiyahan ng mga mananampalataya doon ay hindi yung langit mismo na kagandahan o puno ng kayamanan, kundi si Kristo nakasama ng mga mananampalataya. Kahalubilo nila siya gaya ng isang kaibigan kasama natin doon sa langit. Now, we go to see Christ by sight, glory. Itong mga kapatid, itong by sight and glory ay masasabi ko nahirapan ako nung binabasa ko siya sapagkat ito yung mga bagay na sa hinaharap pa at kaunti lamang ang mga talata na nasa Bible para explain to. Yet, I try to get something out of it. Sabi dito, future sight will be immediate and direct. Pag dumating si Kristo, ito ay makaharap talaga natin siya. Hindi kagaya ngayon na para masilayan natin ang Diyos, kailangan na yung mag-meditate. Yung nag-meditate yun yung the scriptures. Hindi pa natin nakikita ang Diyos sapagkat hindi pa niya kalooban, subalit sa pamagitan ng kasulatan, ay doon natin siya nasisilayan. But when He comes, we will see Him face to face, physically. It will be immediate and direct. And nothing will stand between believers in the glorified Christ. But to behold Him by sight requires a glorified body. Hindi pa pwedeng itong lupa na at itong katawan natin na to ay masilayan ng kanyang kadakilaan. May tatlong halimbawa ay pinakita dito. Una ay yung Mountain of Transfiguration, saan kasama ni Jesus si John at si Peter. Diba? At umakyat sila sa bundok at biglang nag-transfigure si Jesus. Andun si Moses, tsaka si Isaiah ba yun? Elijah. So nakita niya. Nakita ni Peter. Ano nga niya? Gagawa ba ako ng tent para may tutuluyan kayong tatlo? Pero sinabi doon, maging siya natatakot sa kanyang nakikita sapagkat hindi matake ng kanyang katawan kung ano yung nakikita niya. Hindi pa panahon para talagang masilayan niya. Subalit kalooban ng Diyos na to give him a taste, a hint of what Christ will be like of the eternity. And then, nung si Saul ay kinatagpo ng Diyos doon sa Damascus, hindi ito yung parang setting na may naglalakad ng dyan na mamang ermitanyo na nakasakay ng kalesa si Saul. Biglaan na lang may nagsalita dyan na, Saul, why do you persecute me? Kundi may boses siyang narinig at meron siyang nakitang liwanag at it made him na maulan siya, hindi siya makakain. It explains the extent kung ano yung nakita niya eh. Kasi, di ba, what causes a man para hindi makakain 3 araw? Siguro iniisip ko, siguro may sudden event siyang nasaksiyan na talagang nakatatak sa isip niya. Di ba? Yung mga breakup na nakakakain ko pa dyan, mas lumalakas na kung kumain. Subalit si Paul, ay hindi siya nakakain. Taon ang ginugol niya sa Arabia bago siya nagpakita sa mga apostol sa panahon noon. Sapagkat talaga yung nasilayan niya is something of great. You can explain it. Napakadakila. Kaya kung si John ay next is, nung si John ay kinonfront ni Kristo, nung i-reveal niya na itong revelation, sinabi doon sa Revelations 1:17, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Alpha and Omega. So, sabi dito, when I saw him, I fell at his feet as though dead. So, yung pagkakita niya kay Kristo dun sa glorified state ni Christ with the state na meron siya dito sa lupa, katawan na kasalanan, sa mundo na kasalanan, ay parang mamamatay siya yung kanyang sa salarawan. So the point, hindi pa panahon na masilayan natin yung glorified state ni Christ kung ganito po yung taglay natin na nasa katawan na may bahid pa ng kasalanan, ganyan. Next is, we go to the pictures.
of Christ. Sorry, di pa pala. Ito kasi sa akin. And when Christ appears, we shall be like Him. 1 John chapter 2, yung ginamit natin text kanina. When He appears, we shall be like Him. Also, it is impossible for those united to their head, but not to bear His likeness in body and soul. Kaya nga pag dumating si Kristo na ulo ng iglesia, tayo bilang mga katawan, ay magiging kagaya niya tayo. Ang kanyang luwalhati ay may babahagi din sa atin. Pero kasi pag English mas madali nga yung English, pero ngayon mahirap itagalog. So, yung nilalarawan dito, yung ulo daw, at yung katawan, hindi pwedeng si Kristo, puno-puno ng luwalhati, as is described in the Bible, ay liwanag, samantalang yung mga katawan ay hindi kagaya ng ulo. Imagine, sorry nga pala, I have to refrain from using physical na mga pagsasalarawan. So, but hindi pwede yung ulo ay may luwalhati, subalit yung mga katawan ay naiwan pa rin sa estado na physical lamang, subalit hindi nagtataglay ng kaluwalhatian dahil sila ay mga kagaya na dapat ni Kristo. So, kung babalikan natin yung ginamit na text sa slide 2, ito, kaya ito yung sinabi ng verse, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kasi alam natin, na pagdating ni Kristo, ay taglay niya na luwalhati na pinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Magiging gano'n din yung tayong mga tao, subalit at some degree, hindi nga lang at exact na kapantay ni Kristo. There will still be distinction, difference from us, ang mga katawan, compared to Christ. Though we are Christ-like, there will always be difference from our glory and to Him. So, mga kapatid, we are unable to fully comprehend these things. Sapagkat ang mga bagay na ito ay palpuan ng Diyos na bigyan lang tayo ng kakarampot, kakaunting mga pagpapaliwanag kung ano ba ang mga bagay sa hinaharap. Dahil siguro, He wants us to expect kung magkaroon pa ba ng kasiyahan na pag-aasal na masilayan ng mga bagay na ito. But we know it's something great na di natin na ipaliwanag sa basta-basta sa lupang ito. Pero tayo ng mga mananampalataya, alam ko na sa pananampalataya na binigay ng Diyos sa atin, ay we expect of this reward. We want this reward na balang araw sa paghihirap natin dito sa mundo, sa pagsubok na dinaanan natin, ay masisilayan natin ang kadakilaan ng Diyos. And at last point, we will be so holy because we will be unable to take our eyes of Jesus. Alam natin, na ang pinaka-inangad ng bawat isa sa lahat ay yung mundo na wala ng kasalanan. Kasi, di ba, everything na problema dito sa mundo, we can trace it na it's something caused by sin. Now, we desire something na some days na wala ng kasalanan. At alam natin na yun ay ang langit. At doon nga, we will be so holy because we will be unable to take our eyes on Jesus. Kung si Adam ay banal because at his initial state ay wala pa siyang kasalanan, doon ay ganun din tayo. Subalit, hindi tayo magkakasala dahil sobrang perfect na natin. We will still have knowledge of what God hates. Alam pa rin natin yung mga kasalanan sapagkat inilarawan nga sa Revelation na tayo na nandun na sa bagong langit, ay kapupuutan natin yung mga tao na nasa panahon ngayon na lumaban sa Kanya. So, the point, we have the knowledge of why we, actually, di ba, discreet nga, galing tayo sa kanila. So, we still have that emotion. We still have that reason para mag-add sa kanila. So, point doon, may knowledge pa rin tayo ng kasalanan ng mga kinagagalitan ng Diyos. Subalit, hindi na natin pipiliin gumawa ng kasalanan sapagkat ang kabanalan natin doon ay puspos na.
pinatawag tayo ng Diyos at patuloy tayo tumitingin sa Kanya. Doon sa lugar na yun, ay balot yun ng presensya ng Diyos at kasama natin sa harap-harapan. And we can take our eyes of Jesus. Compared kung sa Genesis, hindi kami si Adam ay he has the free will. Yung malalim ng sa pinto, is mutable righteousness nga tawagin. Subalit, nagkasala siya. Pero sa atin, sa panahon na darating, kaya pwede pa rin tayong tayo mga nilalang pa rin na binigyan ng kakayahan na magpasya, subalit hindi na nga tayo magkakasala sapagkat andun na ang presensya ni Kristo harap-harapan na natin siyang nakikita at hindi natin pipiliin na gumawa sa lahat. Now we go to pictures of Christ. Yung nasa upper left, siguro lahat tayo nakapanood na nito, yan yung Passion of Christ sa upper left. At sa kanan naman, that's year 1977 pa, and 2001. Mga wakong tapos ng ilong. Siguro kung nagalit yan, baka, ito mukha pa yan ni Pastor Dirt. Ito yung dura, siguro sa fresco, o pag-artistic na pagsasalarawan ginawa ni Kristo na pagpapagalit pakalisman. It's the earliest na historically na picture of Christ, 235 AD. Kung i-zoom in natin, ayan, picture ni Christ kung sa ginawang picture. Wala tayong mapiga. It's an artistic representation. So, bago niya diniscuss ito, nagbigay siya ng mga tanong. Sabi niya, when we capture the glory of Christ, being Christ as the exalted God man in a picture, so kaya pa natin mailagay sa isang parisukat na bagay yung si Kristo, hindi lamang yung kanyang katawan, kundi nakikita doon yung kanyang parwalatian. Sa question. At given, siguro, kung makapture man natin si Kristo, if there is a really good evidence na itong picture na talaga si Kristo, can we worship that picture? At sa pagtanong, why should we make images of Christ? Kung meron tayong picture ni Kristo, para saan? Tapos ano pa gagamitan natin? So, here's the tailored babala niya sa bawat sa kanyang mga mambabasa. Una ay the resurrection glorification questions the accuracy of images. Yung mga pinakita ko, isang artistic representation. Hindi ito basehan para gawin na yun talaga yung itsura ng Kristo. Sapagkat kung maalala nyo, yung mga tao na first-hand experience na sila si Kristo nung siya hindi pa pinako sa krus at the same time nung siya nabuhay muli, yung mga taong to na nakakita sa kanya, hindi sila nag-iwan ng larawan kung ano bang physical na katangian ni Kristo. Hindi nila mababasa sa Bible. The Bible doesn't highlight na at ba siya manitim o kaya ibinigay lang doon ay description kung ano yung suot niya. Kung maalala nyo na mayroong babaeng tinutubo at biglang hinawakan yung robe niya, napagaling ito. So what the description only left is kung ano yung suot niya. So wallet, yung kanyang physical appearance, walang iniwan. At take note mga kapatid, yung mga taong ito na nakasaksi sa kanya, ay kung gustuhin nila na para sa akin, may remembrance sila nung picture ni Christ. Marami namang magaling mag-drawing dyan. Kung panahon pa nila, alam nga natin na bawa, nag-aanda ka, alam mong pinakasano, mamamatay ka na, di ba nga? Nag-aanda ka ng best picture mo para yung i-display. Alam mong mawawala na. And minsan nga, kung may mag-abroad, lalo na nung panahon noon na wala pang camera, talagang they make something out para maalala nila yung itsura ng tao na ito. Paano pa kaya nung panahon noon? Kung gugustuhin nila, siguro, hindi natin alam kung naramdaman mo din ba nila yun para pakita nila. Kasi yung tatayo ba ng 3 oras, mapapadraw na nakagano, hindi nilang gawin yan. Subalit, sa history, kaya pag binasa mo yung Bible, wala talaga
kung anong pagsasalarawan kay Kristo. Ang naging focus, ang naging mission ng mga tao ito ay pumunta sa iba't ibang lugar, hindi para i-describe kung sino ba yung taong ito physically, kundi ipangalap yung kanyang naging mission ni Kristo. Ipangalap na mayroong tao na tubo sa mga kasalanan na ang Diyos ay dumating sa lupa at nagkatawang tao para tubusin ang kanyang mga tao. Yun yung highlight ng kanilang ministry. Siguro nung panahon nila, naging usapan nila na kung ano bang itsura ng tao ito, pero hindi lang kalooban nila na kalooban ng Diyos na hindi na yung ilagay sa Bible sapagkat hindi iyon ang highlight. It's possible na sa mga tao nakatagpo nila, na naging curious din daw yung mga tao na kung ano yung itsura ba nakita nila. Subalit, pagdating para sa atin ng mga magiging mananampalataya sa susunod na mga panahon, ay hindi na para sa atin na pag-usapan kung ano yung physical na pagsasalarawan kay Kristo. Pagkat hindi yun ang point, hindi yun ang pinaka-gist ng pagdating kay Kristo. And next is, Christ's glory cannot be captured in pictures. Yung kaluwalhatian ng Diyos, kahit tignan mo ang isang sa larawan, makikita mo may iba dyan. Subalit, kung hindi mo binabasa ang Bible, you will not capture the glory of Christ. Hindi mo makikita ang luwalhati. Ganun ang sabi dito sa pag binasa niyo ito, ganun yung pagsasalarawan. Hindi pwedeng ang kaluwalhatian ng Diyos ay may His unlimited glory cannot be put in a finite sa isang sukat na larawan. Isasabit sa pader. Yan. And next is, images is shifting trust from faith to false sight. Naman natin, mga bata tayo. Yung picture ni Kristo, yung cross, ginagamit panlaban sa aswang, sa tiktik, mga ganyan. So, imbes na yung pananampalataya sa dakilang ginawa ni Kristo ang siya mabuo doon sa kaisipan ng mga tao, hindi. It's some sort of weapon, panlaban, bawa, may naulog na wallet dyan. Alam naman natin na dapat ibalik yun doon sa may-ari. Pero hindi ka naman titingin doon sa wallet mo sa bulsa para tumingin sa picture ni Kristo at sasabihin mo sa sarili, iibagan ko to. Kundi, with the knowledge, the wisdom God has given us from reading the scriptures, through the Spirit, through our conscience, para magdikta sa atin kung anong dapat gawin. We do not act by sight. Kapag may alam tayong pag tayo nasasubok ng mga kasalanan, ng kalaban, hindi tayo pumipikit at nag-i-imagine ng Middle Eastern man. Nakatakot tayo. Kundi, it's the knowledge, the wisdom that God has given us through the scriptures. So, we must refrain from having some pictures para magkaroon tayo ng false sight. We must trust God by faith. Next is, Christ's divine human unity makes representation difficult. Yung human form ni Christ, pwede mong mailagay sa picture. Subalit, yung kanyang divinity, yung divine nature, ang naman natin ang Diyos, the Spirit, yung nga, the Spirit, you cannot put it into terms physically. So, it makes the representation difficult. Hindi sapat ang anumang bagay dito sa mundo para malarawan mo kung ano nga ba, sino nga ba ang Diyos. So, summary, why images fall short? Itong picture, it cannot fully represent the God-man. And next is mental images of disciples differ from artistic representations. Natin, sila lamang makapibigay ng klaro, ng sapat na pagsasalarawan kay Kristo, subalit hindi sila nag-iwan. Some 100 years later, it's just the artistic representations na we could trace na closest sa panahon na nabuhay si Kristo. Next is, children's pictures may hinder learning to see by faith.
So, alam ko naman na marami dito na gustong magturo sa mga bata, sa mga anak nila. Minsan nakakamba tayo na pag magkwento tayo, may mga kids book na nandun yung picture ng ni Cristo. So, ang danger daw nito ay maaaring ma-imprint na dun sa mga bata ay kung ano yung picture ni Christ. Subalit hindi sila matuto kung ano nga ba talaga what is to believe in Christ in a deeper sense. Actually, para sa akin niya, kung tatanungin, kung pwede lang ba na magturo sa mga bata, magpa-artwork na kulayan mo yung ano, para sa akin, pwede naman maglagay ng picture ni Christ. Subalit, dapat naka-rear view. Hindi kita yung mukha niya yung dito na. Madali lang kulayan. But we must refrain from sharing pictures of Christ, lalo na sa mga bata. If the Bible was designed, if God's purpose in the Bible not to give any physical representation of Christ, so we must. And the Lord's, dito daw sa lupa, the Lord's Supper is the closest earthly picture of Christ. Alam natin mga kapatid, last Sunday nga, Lord's Supper tayo. It's the earliest picture, it's the earthly picture of Christ na pwede natin makita. Subalit, maging dito sa ating banal na mapag, ano ginagawa natin? Pag-alaala sa kanyang ginawa doon sa cross ng Calvario. Hindi pag-alaala sa kanyang mukha. Puro lahat tayo, kumukuha ng tinapay, kumukuha ng Welch grape juice. Subalit, kapag pinagpapartake tayo nito, hindi tayo i-imagine ng isang mukha na dugo-dugo na tagas ng dugo. Subalit, sabi doon, inaalala natin yung kanyang ginawa na mayroong tao na 2,000 years ago, nagdanak ng kanyang dugo, nagkanda-pila-piraso yung kanyang katawan. It's the closest earthly picture we have of Christ. So, next is heavenly communications. Kung binasa nyo ito, ay tinakil na rin ng author kung paano daw ba yung magiging setup pagdating sa langit, paano mag-uusap, ganyan. Sabi niya doon, Christ remains the eternal mediator of divine knowledge. Sapagkat sa langit, hindi matatapos na magbigay ng revelation ng Diyos. Hindi doon yung natapos na yung Bible, na nasa bagong langit na tayo, hindi na tayo kakausapin ng Diyos. Parang magkakasalubong na lang kayo, mag-ingitian. Hindi. Patuloy pa rin ang Diyos na magbibigay ng kanyang mga salita. Kakausapin niya pa rin ang kanyang mga mananampalataya. And the Godhead will, and the design is that the Godhead will still talk to the believers to Christ. Christ remains the eternal mediator of divine knowledge. At all heavenly revelation flows through Christ. So, mapupuspos yung ating kasiyahan sa langit kahit habang kinakausap tayo ng Panginoon, mas nag-iigting yung ating kasiyahan sapagkat nagpapakilala pa ang Diyos sa atin, mas kinakausap pa niya tayo, kung ano man yung kaalaman natin sa Kanya ngayon, mas higit pa sa pagdating sa langit. Hindi lang dahil nasilayan na natin siya, kundi nakakausap na natin ang Diyos harapan. And at that day, Christ the Lamb is the eternal object of our worship. Actually, itong topic nito has been discussed from previous chapters. But on a simple explanation, doon sa bagong langit ay si Kristo, siya yung ating sasambahin. Siguro there's many questions aroused from our thoughts. May araw-araw natin siyang sasampahin, and so on, how will be the setup, makikita ba dyan ang bilyon-bilyong mananampalataya na kaya ba yun na bilyon-bilyon sila, nakakisilayan siya. Paano ba yung setup na yun? So, what is just given to us, it's just our worship will continue. Patuloy nating sasampahin ng Diyos. At ang ating sinasamba ay ang Panginoong Kristo.
Next is that here is the presence of God as judge without Christ as the mediator. This is what the book has said. Here is the presence of God as judge. Actually, parang na-discuss nga sa atin, di ba mga kapatid? Nasa impyerno, wala na ang presensya ng Diyos. But still, I wrote this. Here is the presence of God as judge. Those people in hell, they will still have the knowledge of God. Yun nga lang, bilang Diyos na pumusga na sa kanila, kaya galit na lamang ang kanilang nararamdaman para sa Kanya. The gnashing of teeth, the fire, the words, yung po sa salarawan. And on that place, it's without Christ as the mediator. Sa atin, heaven is heaven because we have Christ as the mediator. Hindi ito langit na tayo na lamang, kundi andun si Kristo na aking kasiyahan at namamagitan pa rin para sa asis. So in conclusion, faith now, sight later, we behold God's glory in Christ by faith today. Sa panahon ngayon, kung gusto natin makita si Kristo, kailangan nating manampalataya sa Kanya. Kaya kung pakiramdam kapatid na parang matagal na nakikinig dito, matagal yung napapangaral, yung mga paulit-ulit, same chapter, same thought ng message, same verses from time to time, siguro hindi mo pa nasilayan si Kristo dahil we question ourselves, have I really had faith sa Panginoon? So, try to approach God, to pray at least, and ask for faith para manampalataya. So we can behold God's glory habang may pagpa. You know, the great day of His coming, there will be an instant transformation at Christ's return. Lahat tayo, sa lubong kay Kristo, bibigyan niya tayo ng siya na bababa, sa kanyang kalulhatian, ay tatawagin niya tayo at bibigyan tayo ng katawan na perfect. And the pure in heart shall see God. Beatitudes, Matthew 5:8. The pure in heart, kasi kung search na to, kaya to isang linggo na preaching. But the pure in heart, hindi ito yung tao na parang may magic formula siya sa kanyang puso, kaya nagiging pure to. It's still God's word to make a man's pure, a man's heart pure. Diyos pa rin ang kumikilos, kaya ang puso ng isang tao ay nagiging Tagalog pure, talagang minisip to eh. Yung totoo sa puso mo, kung ano yung mga ginagawa mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. You know, within your heart na everything about Christ. Because God has given that ability. Here talaga, maliwanag ko ba? Itong beatitude na ito mga kapatid. And last is, faith's reward is sight, seeing what we believe. Bible statement. And hindi ko nilagay plus na